buntag ka natong tanan. Amen. Once again, maayong buntag ka natong tanan. Amen. I believe nga aniya kitang tanan dinhi karon tungod kay we desire to worship the Lord. Amen. Amen. And I believe nga sa atong pagmatag anihang buntag, ato nang nasinatian ang presensya sa atong buhi nga Dios. Amen. I believe nga ang matag usa, the moment that we open our eyes, nya sa paggawas nato ay pagtindog nato sa atong mga bed, we kneel down before the Lord. Amen. Anya atong giisa diha kaniya ang atong mga kinabuhi. Amen ba? Amen. So sa ato palang mga balay, ato nang nasinatian unsa ka nindot ang presensya sa atong buhi nga Dios. Ato nang nasinatian ang iyang gugma nga walay pagkausab. Amen. I believe nga ang matag-usa nga niya karon nangandoy sa dugang pa nga presensya nga atong masinatian sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Sa akong gihangyo ang tanan sa pagtindog. Nagaingon sa Matthew chapter 4 verse 4. A man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Amen. So ang atong mga kinabuhi igsuon, wala lang ta nabuhi para mo trabaho, wala ta nabuhi para wala ta mabuhi para sa atong mga pamilya, wala ta nabuhi para sa atong mga kagalingon, wala ta nabuhi para lang mukaon, wala ta nabuhi para lang isatisfy ang atong mga personal nga mga desire. Pero nabuhi pud ta tungod sa Ginoo. Amen. Ang atong physical nga mga panginahanglan, ma-meet na siya. But we have the very need. It is the word of the Lord. Mao na siya atong pinakakinahanglan para kita mabuhi. Dili lang today, dili lang karon, pero para mabuhi ta sa kahangturan. Amen. Sa panahon nga niya pata dinhi karon that we are living, dili lang ang pagkaon nga langit nun ang atong gikinahanglan. Ang atong gikinahanglan ang pulong sa Ginoo. Kinahanglan nato ang pulong sa Ginoo tungod kay kini ang atong kinabuhi itself. Amen. Kani ang nagahatag kanato kusog. Kini ang nagadasig kanato sa panahon nga kita magmaluya. Ang pulong sa Ginoo ang nagaayo sa atong mga balatian. Ang pulong sa Ginoo ang nagahatag kanatong paglaom. Ang pulong sa Ginoo ang magiya kanato sa tanan nga mga desisyon nga atong pagahimuon. Ang pulong sa Ginoo ang nagahatag kanatong direksyon. Ang pulong sa Ginoo ang atong gugma. Amen. Ang pulong sa Ginoo ang atong healing. So atong himuon karon mga igsoon, let us continue to desire the word of the Lord. Because the word of the Lord is life itself. This is the very thing that we need. Hindi ang atong kinahanglan para magpadayon ta sa atong pagkinabuhi nganha sa atong buhi nga Dios. Let us pray. Father in heaven, we continue to honor you. We continue, Lord, to desire for your word. We continue, Lord God, to long for you. Sama sa usa ka usa, Lord, nagiuhaw sa tubig. Niini sa Ginoo ang amo mga kasing-kasing nagauhaw, nagapangandoy, nagatinguha sa imong presensya ug sa imong pulong. Lord, without you, we are nothing. Without you, Lord God, makalanrakas ang among mga kinabuhi. Balang Espiritu, ikaw ang among gikinahanglan karon nga takna. Balang Espiritu, amo kang gi-welcome. Tudloy mi Ginoo, dad-a kami Ginoo sa pagsimba sa taas nga level, Lord God, nga ikaw mahimaya sa among mga pagday. Tudloy, Lord, ang among mga kasing-kasing, Lord God, o tudloy ang among mga baba, Lord, to utter the words, Lord God, of worship. To worship you in spirit and in truth, Lord God. Kanang mahimaya ka Ginoo sa among mga pagday, sa among mga pagsimba, sa among mga pagpasalamat, Ginoo. We continue to long for your words, O God. Speak to us, Holy Spirit. Thank you, Father God. Ang pulong mo,
Thank you, Holy Spirit. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi sa mata ko sa mo dango kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan. Pagkaanindot nga tagamtamo ng pulong mo. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi sa mata ko sa mo dango kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan. Pagkaanindot nga tagamtamon. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karong Ginoo. Walay laing makatagbaw, o Diyos ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka. Ibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon Ginoo. Walay laing makatagbaw, o Diyos ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka. Ibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon Ginoo. Walay laing makatagbaw, o Diyos ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Yes, Lord. Lord, ang magipangandoy karon Ginoo, nga ikaw magapuno sa mata ko sa kasing-kasing nga na karon. Salamat, Lord, nga ikaw magapuno sa among mga panginahanglan. Ikaw ang among ikinahanglan, Ginoo. Labaw sa tanang butang, Lord. Wala milaing ipangandoy kundi ang masinatian ang imong presensya sa among mga kinabuhi, Lord God. Lord, ayaw kami paglabyi, O God. Hikapa ang mata ko sa kakasing-kasing, Ginoo. Hikapa, Ginoo, mata ko sa nga nangandoy sa imong presensya karon, Lord. Tungod kay I believe, Lord God. We believe, Lord, that it is in your presence nga makabaton kami o katagbawan, makabaton kami o kalipay, makabaton kami, Ginoo, kalinaw, makabaton kami o kaayuhan, Ginoo. We yearn for your fullness of your presence, O God. Oh, thank you, Jesus. presence, O God. Salamat, Ginoo, ikaw magapuno sa matag usa, Ginoo, ang kasing-kasing, O God. Salamat, Ginoo. Salamat sa hikap, O God. Salamat, Ginoo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa tubig mo, O Ginoo, pun ako, tagbawa ko sa tubig.
walay laing makatagbaw, O Diyos ikaw. Balaang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Come on, church. Ang matagusa, magaduol nga nasa atong buhi nga Dios. Ato siyang sultian, nga kita nangandoy sa iyang pagpuno karon nga takna. Amen? Atong isulti sa atong buhi nga Dios, nga kita nagadisar nga iyang pagapuno ng atong mga kasing-kasing. Iyang pagapuno ang atong mga panudlanan. Iyang tagbuon ang tanang matang sa atong pagpanginahanglan. Panginahanglan sa iyang presensya. Hallelujah. The Father, salamat Ginoo nga ikaw padayon nga magahikap o God. Magahikap ka sa among mga kasing-kasing. Mga simbahon ka. Salamat o Diyos sa imong pag-upan ka namo. Dalaygon ka. Dalaygon ka. Dalaygon ka, O Diyos. Come on. Hallelujah. Oh Lord, punta ang mga kasing-kasing Ginoo. Lord, let us experience the fullness of your presence. Let us experience, Lord, unsa kay nindot ang imong presensya kang nakabutagon, Lord God. Lord, we want to enjoy in your presence, Lord God. Una kami, O Diyos. Salamat kanimo. Ibayaw ka. Ibayaw ka sa among taliwala. Holy Spirit, we enthrone you in this place. Ang among mga kasing-kasing, O God, mapasalamaton sa imong kaayo kanamo. Ang among kasing-kasing, Lord, ang puno sa patay. Tungod kay maayo ka nga Diyos. Mahigugmam ka nga Diyos. Mapasaydon ka nga mahal. Ikaw ang nagaayo sa among mga balatian. Ikaw ang nagatagpo sa among pagkinahanglan. Ikaw ang nagatipig sa among kinabuhi, O God. Ikaw, Ginoo, ang tanan. Ang among kinabuhi, Ginoo. Nakapundang na kanimo, Diyos. Among pagdayon, O God. Salamat, Ginoo. Salamat kanimo. Salamat, O Diyos. Ibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karong Ginoo. Walay laing makatagbaw, O Diyos ikaw. Balaang Espiritu, tubig ka. Once more. Ibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karong Ginoo. Walay laing makatagbaw, O Diyos ikaw. Balaang Espiritu, tubig ka. Balaang Espiritu, Balaang Espiritu, tubig ka. Balaang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Amen. Amen. Yes, O God. Lord, ikaw ang balaang tubig sa among mga kinabuhi, Ginoo. Salamat kayo, Diyos. Salamat, Lord, sa kalipay nga among nasinatian. Sa among pagsimbangan na kanimo, Lord, imong ginapuno ang among mga kasing-kasing. Salamat kayo, Diyos. Hallelujah. Padayon nato nga daigon ang atong buhi nga Dios. Amen. Atong gamito nato mga kamot sa pagpakpak, ang atong mga tiil sa paglukso, pag-indak na nasa atong buhi nga Dios. Amen. Takos
Dios sa atong mga pagdaig. Takos ang atong buhi nga Dios sa atong pagpasalamat. Ang Dios walay untang sa pagpasinati kanato sa iyang kaayo sa atong mga kinabuhi. Iyang kitagbo ang tanan natong panginahanglan. Giampingan ang atong kinabuhi. Angayan ang atong buhi nga Dios sa atong pagdaig. Angayan ang atong buhi nga Dios makadungog sa atong pagsinggit sa pagdaig nga kaniya. Amen. Amen. Lord, we'll continue to worship you, to praise you, Lord. Sa among mga pagsayaw, sa among mga pagpakpak, tungod kay angayan ka, O Diyos. Walay laing angayan, kundi ang ato lang buhi nga Diyos. Amen. Pagkasayawan ko ikaw, O Ginoo. Sayaw sa akong paghigugma, kanimo sayaw sa kadaugan, sayaw sa kagawasan. Sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Pagkasayawan ko ikaw, Diyos. Pagkasayawan ko ikaw, O Ginoo. Sayaw sa akong paghigugma, kanimo sayaw sa kadaugan, sayaw sa kagawasan. Sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Let us raise our hands. Nalaykod ka, O Diyos, simbahon ka, Jesus. Ang tribo magadaig, ang tribo mag-aawit, tanang kaliwat o tanan kong pinili. Nalaykod ka, O Diyos, simbahon ka, Jesus. Ang tribo magadaig, ang tribo mag-aawit, tanang kaliwat o tanan kong pinili. Amen. Padayon na ito nga, ibayo na ito mga kamot, mga igsoon. Atong kaigo ng atong buhi nga Diyos tungod sa iyang kaayo sa atong mga kinabuhi. Amen. Pagkasayawan ko ikaw, O Ginoo. Sayaw sa akong paghigugma, kanimo sayaw sa kadaugan, sayaw sa kagawasan. Pagkasayawan ko ikaw. Sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Pagkasayawan ko ikaw, Diyos. Pagkasayawan ko ikaw, O Ginoo. Sayaw sa akong paghigugma, kanimo sayaw sa kadaugan, sayaw sa kagawasan. Sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Nalaykod ka, nalaykod ka, O Diyos, simbahon ka, Jesus. Ang tribo magadaig, ang tribo mag-aawit, tanang kaliwat, tanan mong pinili. Nalaykod ka, O Diyos, simbahon ka, Jesus. Ang tribo magadaig, ang tribo mag-aawit, tanang kaliwat, tanan mong pinili. Nalaykod ka, O Diyos, simbahon ka, Jesus. Ang tribo magadaig, ang tribo mag-aawit, tanang kaliwat, tanan mong pinili. Ang tribo magadaig, ang tribo mag-aawit, tanang kaliwat, tanan mong pinili. Ang tribo magadaig, ang tribo mag-aawit, tanang kaliwat, tanan mong pinili. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, nindot tayo, Ginoo, nga musaya may sa imong presensya. Amen. Nindot tayo, Ginoo, nga mga daig sa imong presensya, Lord. Salamat, Ginoo, nga ikaw mahimaya sa among mga pagdaig, sa among mga pagsayaw, sa among mga pagpakpak, Lord, sa among mga kamot. Isip pasalamat, Ginoo, sa imong kaayo sa among mga kinabuhi. Salamat kayo, Ginoo, walay sama ang imong gugma. Walay sama, Ginoo, ang imong pagkamaayo nga Dios nga ni kanamo, God. Walay sama, Ginoo, walay makatupong, Ginoo, sa imong gugma. Thank you, Father God. Ang among mga kasing-kasing, Lord. Among kining ibayaw nga na kanimo. Ang among mga kinabuhi, Ginoo, among kining itugyan nga na kanimo, Lord.
ang amo mga kusog, Lord God, para lamang nga kanimo, Ginoo. Use it for your glory, Ginoo. Ang amo mga kinabuhi, amo kining gitukyan kami mo, God. Gamita kini para sa imong kahimayan, O God. Salamat, O God. Salamat sa imong plano. Salamat sa imong plano sa matag usa ka kinabuhi, Ginoo. And we believe, Lord, nga walay laing plano, Ginoo, nga imong giandam, Ginoo, kanhi kanamo. Kundi ang mga pinakamaayong plano, Ginoo, para sa among kinabuhi. Mutungod ni ini, Lord God, sa matag adlaw among day, Ginoo, among daygol ang imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Thank you, Jesus. Ikaw lang ang angayan, O God, sa among mga pagsimba. Ikaw lang ang angayan, Ginoo, sa among mga pagdaing. Ikaw lang ang angayan sa among tanan, O God. Walay lain, Ginoo, nga angayan, Ginoo. Nga takos, Lord, nga mudawat sa among mga kinabuhi. Ikaw lamang, O God. Tungod ikaw ang nag-create ka namo. Ikaw ang nag-sustain ka namo, O God. Kung ikaw ang mahigugmaon nga Dios, sukad sa una, karon ug sa umaabot, Lord God, wala na usab ang imong pagkamahigugmaon nga man kani kanamo. Busy kayo ka, Ginoo, sa paghunahuna sa mga nindot nga butang nga imong giandam para sa among kinabuhi. Dagko ug nindot nga mga plano ang imong giandam para sa matag usa, O God. Kadaugan after kadaugan, O God, ang imong giandam para kanamo. Victory after victory. We are designed, Lord God, to be victorious in your presence. We are designed, Lord God, na magpadaogon kami sa tanang battle nga among giatubang sa among kinabuhi, Ginoo. Pero dili na mo ni mahimo, Lord, kung dili minimo banan. Dili na mo ni mahimo, Lord, kung wala kami sa imong presensya. Wala magpabilin kami sa imong presensya, Lord. Because we believe, Ginoo, nga nagpadaogon na kami nga nakanimo. Dito sa cross, Lord, imo nang gidaog ang kalibutan. Mao nga mong i-claim ang victory in your name, Jesus. Among i-claim ang kadaugan. Among i-claim ang gahom sa ngalan ni Jesus. Ang imong ngalan labaw sa tanan nga ngalan. Salamat, Ginoo, sa kadaugan. Salamat sa kalipay. Sa kalipay nga among nasinatian sa imong presensya, Ginoo. Thank you, Father God. Ang among kinabuhi, Lord, para kini kanimo, Lord. Sa tanan ng pagabuhaton, among kiningihalad nga na kanimo. Sa tanan na mong mga season sa among kinabuhi, Lord, we hold on unto you. We believe, Lord God, nga padayon ka, Ginoo, nga nag-unfold sa imong mga nindot nga mga plano sa among kinabuhi. Salamat, O Diyos. We'll continue to sing our worship before you. Thank you, Holy Spirit. Atong hatagan ng masipang pakpakan balang Espiritu. Maayo kayo ang atong buhay nga Diyos. Amen. Hallelujah. Tasing-tasing ko, igahatag lamang kanimo. Hangin na buhi ko, igatugyan diha kanimo. Ang tibuok kong kusog, huban sa panagdaig ihalad ko. Kay angayan kang mudawat sa tanan. Wala na'y lain pang takos. Ginanayig, ginasimba
ginasimba ka namon sa kahibulungan ibuhat mo. Pasalamatan ka sa kamayo mo kung kinsa ka sa kinabuhi ko. Ginadahig ginasimba ka namon sa kahibulungan ibuhat mo. Pasalamatan ka sa kamayo mo kung kinsa ka sa kinabuhi ko. Ginadahig ginasimba ka namon sa kahibulungan ibuhat mo. Pasalamatan ka sa kamayo mo kinsa ka sa kinabuhi. Hallelujah. Pwede ba na ko mangyo ang matagusa that we will kneel down before the Lord? Samtang atong awiton, ang atong mga pagdaig nga nasa atong buhi nga Dios. Amen? Lord, your people, Lord God, are kneeling down before you. Lord, among giisa nga na kanimo, Lord, among mga kasing-kasing, ang among mga kinabuhi, O God. Among mga pagpasalamat, Ginoo, nga naha lamang kanimo, O Dios. Ang among tibuok na kusog, Ginoo, gusto na mo kinihalad nga na kanimo. Ang tibuok na mong kinabuhi, O God, gusto na mong ihalad nga na kanimo, Lord God. Take it, Lord. Take it, Lord God, and use our lives for your glory. Use our lives, O God, para sa imong kahimayaan. Salamat kayo, Diyos. Salamat kayo sa imong paghigugma ka namo. Salamat sa imong paghigugma ka nako, O Diyos. Holy Spirit, continue to touch our hearts, Lord God. We want to experience the fullness of your presence this morning. Hallelujah. Hallelujah. Inadahig, inasimba ka naman sa kahibulungan ibuhat mo. Pasalamatan ka sa kamaayo mo kung kinsa ka sa kinabuhi. Padayon ka namang daygon, O Dios. Inadahig kinasimba ka namon sa kahibulungan ibuhat mo. Pasalamatan ka sa kamayo mo. Continue to talk to your Lord. Father God, salamat sa imong hikap. Salamat sa imong presence, O God. Salamat, Ginoo, nga imong gipuno ang among giuhaw nga kasing-kasing, Ginoo, nga na kanimo. Salamat, Ginoo, nga nakikistorya ka sa matag-usa ka namo, O God. Salamat, Ginoo, nga imong gitagpo ang matag-usa namo nga panginahanglan, Ginoo. Dili lang physical, Ginoo, dili lang material, O God, kundi ang pagpanginahanglan sa among kasing-kasing sa among presensya, O God. Kani ang pinaka-importanting need, O God, ug ikaw lamang ang makapuno niini, Ginoo. Sa imong presence lang, Lord. Masinatian na mo ang tinuod nga kalipay, ang tinuod nga katagbawan, ang tinuod, Ginoo, nga kalipay, Ginoo. Thank you, Lord. Salamat sa nag-awas-awas, Ginoo, nga kalipay, gini nga takna. Samtang kami nagaluhod nga na kanimo, Lord. Salamat sa embrace. Salamat, Ginoo. Thank you, Jesus. Sa kinabuhi ko, ginadahig,
sa kahimulungang gibuhat ko. Pasalamatan ka sa kamaayo mo. Yes, Lord! Salamat, Lord! Ug salamat kay Ginoo. Kinandayi ka namo karong kamuntagon mo. Sa tanang kusog, sa tanang siya ka namo, Dios. Ikaw lamang mo, para lamang kini kanimo, Dios. Nagsugod na siya ang hikap. Nagsugod na siya ang pagpamuhat. The Spirit is moving now and is touching us. Hallelujah. Bringing release to each one. Especially to those who desire. On Him. Come on, people of the Lord. Shout it out. Sing it out. Hallelujah. Lord, niya kami mo mga katauhan, Lord. Ibuhat ko. Pasalamatan ka sa kamaayo mo. Sa katapusan, atong isulti, atong sultihan si Lord. Kinandayi ka namo, Ginoo. Hallelujah. Pasalamatan ka sa kamaayo mo. Kinsa ka sa kinabuhi. Kamo natong simbahon si Lord. Pagkadalaygon mo, Dios. Pagkamaayo mo, Ginoo. Kinandayi ka namo, Dios. Kinasimba ka namo. Ikaw lamang mo, Diyos, ang takos. Ikaw lamang mo, Diyos, ang gamanan. Daigon ka sa walay katapusan. Dalaygon ang ngalan, dalaygon ang ngalan mo. Dalaygon, dalaygon, dalaygon ka, O Diyos. Dungan sa atong pagtindog, let us all stand and let's give a mighty clap of praise to our God. Tell the Lord, you are so, so good, Lord. You are so, so good to us, Lord. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Jesus, for your grace. Thank you, Holy Spirit, for your move, for touching us, for releasing us, for giving us in praise this morning. Thank you, God, for your sweet, sweet presence this morning, Lord. Salamat kay Ginoo, dili ka Ginoo, ikaw na pakyas. O dili ka mo pakyas, Ginoo, pagakus ka namo. And thank you, Lord, for your sweet presence this morning. Can you just embrace somebody next to you? Of course, babae sa lalaki, lalaki sa lalaki. And allow him to experience the love of the Lord through your embrace. Because I know and I believe God will use us to be an instrument for others to feel loved because we embrace and hug them. Maybe some of us this morning natin kinahambin nga mga kabugaton. Pero naside ko, ang gako sa imo igsuon, mas labaw na siya nga makahatag og pag-upay. Another one, at least tulo pinaka minimum 3 person. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Tell him, tell her, I love you with the love of the Lord. And I'm so happy seeing you this morning. It's so good to be in the house of the Lord again. It's so good to feel the presence of the Lord moving in the midst of us, touching us, comforting us, bringing us release in Jesus' name. Amen. At isa tumakamot sa makausap abi. Lord, nagtuo mi Ginoo sa matag panahon nga imong mga katawhan magtigom naagid ka sa taliwala. Lord, sa diyang among iisa among mga kamot Ginoo among tuuhan. From the tip of our finger down to our toes, Lord, you're gonna touch us, Lord. Naadyo kay buhaton. Andam na kami, Lord. We're so excited for the word we're gonna receive this morning. And we believe, Lord, that word is already anointed because your word is anointed. And the servant you're gonna use to speak the word, Lord, you will anoint as well.
Give him clarity, eloquence, Father God, of words, Ginoo, para masabtan ko na mo, Ginoo, ang pinakaminsahe, Ginoo, nga gusto mong madungog karong kabuntagon. Salamat kay Ginoo, excited na kayo, mi Lord. Ug among ginapray usab, Ginoo, ang mga kaigsunan, Ginoo, nga nasa online, Lord, nagapaminaw karon, looking forward, O Lord God, for this live streaming. We pray, Lord, that the same nga ikaw nagapamuhat sa among taliwala karon, mausap, Ginoo, imong pagpamuhat ngadto kanila silang tagsa-tagsa ka panimalay. We pray for our outreaches, Lord. Ang Ginoo ang outreach sa Vietnam o Cambodia, Lord. Si Sister Bobot dito, Lord, imo siya i-bless sa padayon with good health. Ang mga pastors, Ginoo nga nasa mga simbalay karon na sila mga outreaches to daughter churches namo, Lord. Ug tanang mga pastors karon, Ginoo, regardless of the label, because label doesn't matter. We have a common denominator, that is the Lord Jesus Christ. Bless them too, Lord. Bless the word. Bless, Lord God, everyone who will listen to your word. This morning, we just offer everything unto you, the glory, the honor, the praise, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Atong palakpakan si Lord. Let us remain standing as we welcome the man of God who will speak the word of the Lord this morning. He will be an instrument, a mouthpiece of the Lord. Just continue to listen and receive the word of the Lord with expectation and faith in your heart. Our brother, ating son din isa sa primary leader ni Pastor Ding, Sir J.R. Beltinosa. Amen. Palagpakan na usap si Lord kanang mas kusog pa gyud. Before tayo maglingkod, mag-pray ta usap. Yes, Lord. Most gracious and heavenly Father, indeed, O God, ginadayig, ginasimba jud kanamo tungod sa imong kamaayo sa among kinabuhi. In spite, Lord, ba nga mapakyas mi usahay, dili mi mahimong maayo sa imuha, but still, ikaw nagpabiling maayo sa amoa. Busa Ginoo, salamat kayo sa imong dakong gugma. Holy Spirit, thank you, Lord, for your presence nga naani nga dapit. Salamat kay Lord kay every time nga gaduol mi diha kanimo, anaa ka kanunay, ang imong presensya, anaa kanunay, O God. And Lord, Holy Spirit, we continue to welcome you because we want more of you, O God. We want more from you, especially ang imong pulong, O God. Gusto pagidmig more, labi na sa imong pulong. That's why I pray, O God, that be our speaker today. Holy Spirit, ikaw gyud makigstorya kanamo. Among pagampo, O God, nga ang imong pulong gyud ang among madunggan. Ginoo, salamat kayo og tabangi ang matag usa kanamo, Lord, nga amo ang masabtan, Lord, ang imong pulong. Usa Ginoo, salamat kayo. Dungog ug himaya imuha lang. In Jesus' name we pray and amen. Okay, before tayo maglingkod, atong basahon sa atong key verse. Atong key verse makita sa Hebrews 6 verse 18. Okay, Hebrews 6 verse 18. Ana siya diha, oh. Kung ano nga version, NLT ata ni, NLT. Basahon na lang nako ang ako nga version. O tra. So God has given both His promise and His oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Therefore, we have fled to Him for refuge, can have great confidence as we hold to the hope that lies before us. God bless the reading of the word. Pwede tayo malingkod? Sige, malingkod na ta. Before ko mag-start, of course, i-welcome sa tamong tanan, no? Welcome to the best place sa Panabo. Okay? Welcome kayo. Gusto lang ko nga makabalo ka nga naa ka sa pinaka-the best nga lugar sa Panabo karon. Okay? Dili tong naa sa dagat, dili tong naa sa mall, kundi dili ikaw nga naa dinhi karon. Amen? Ingna ang imuhang katapad. Kanang blessed ka. Ingna. Okay? Okay, blessed ka. Blessed ka kay naa ka diri. Amen? Okay? Next is, of course, magpailayla sama sa ingon ni Auntie Abet. Ako dahil si Kuya JR may tawag kasagaran sa Kodre. No? Isa sa mga primary ni Pastor Ding, network leaders sa History Makers. So, ako dahil si Kuya JR. And of course, mangayop po salamat, of course, atong leader, no? Kay Pastor Ding, kay Ma'am Beth, kang Eli, kang Chris. By the way, happy birthday, Eli! Happy birthday, Mart! Okay, salamat kayo, no? Kay gihatagan na po ko nila og higayon nga mo share sa pulong sa Ginoo.
And of course, salamat po kayo sa akong pamilya, sa akong network for praying always for me. Aning panahon. And labaw sa tanan, salamat kayo sa Ginoo sa pulong ngayang gihatag ug ihatag sa toa. Amen? Amen? Sige, palakpakan na to usab si Lord. Kinsay excited? Kinsay excited? Kusga daw, kusga na ako. Amen. Sige, unsa niya akong i-share karon? Ang akong i-share karon is kani nga word mao ni ang gidasig sa ako during my tough times ba. No? During sa mga panahon nga ginahagit ko sa problema, sa daghang butang, mao ni nga word ang ginadasig ni Lord sa ako. Unya nakita pud nako ba nga dili lang manggod ako ang naay ginaatubang nga challenge, even ang mga tao nga naa sa akong palibot naapoy ginaatubang nga challenge. Tama ba? Kamo mangutana ko sa inyo ha. Kinsa may naa dire unya naa siya ginaatubang nga hagit sa kinabuhi, taas daw ang kamot. Di ba? Halos kita tanan naatay ginaatubang nga challenges. Even me, even ako, even our pastors, our leaders, kita tanan natay ginaatubang nga challenges. Kanya kani nga word ba is mao ni ang gidasig sa kuha ana nga panahon during my tough times. Ana good? So nagtry ko og research nganong mas daghan or mas grabe ang mga galisod ron. Mas daghan ang challenges nga ginaatubang sa tao ron. Nangutana ko kang ChatGPT ba? Nangutana ko. Nag-research ko, gi-compare nako karon og ang 20 years ago. Gi-compare nako ba? Nauna nako gi-compare, of course, ang mga palitono nato. Ano ba? In short, ang ato mangyong kita mga Pinoy, hilig magyutag rice. So nag-search ko, akong gi-compare ang presyo sa bugas 20 years ago o karon. Nangutan ako, according to PSA, Philippine Statistics Authority, ang presyo sa bugas 20 years ago is mo average og 20 pesos. Mga 2005, ang average sa bugas daw, anak nga mga panahon, is 20. Murain siya, 20, 21, 22, 19, 25. Basta ang average, according sa PSA 2005, SRP sa bugas is 20. Karon, pila na ang presyo sa bugas? Di ba? Mahal na kayo. Di ba? Sa ato ba? Even ang bugas, nahimo ng challenge sa ato. Di ba? Kaya sa unang panahon, manggod, no? Masking unsa kapait, makapalit man yung tagbugas. Di ba? Karon ba, daghan kayo kung mabasahan ba nga, halos dili nakapalit og bugas? Tungod sa kamahal? Even ang pagpalit sa bugas, challenging na. Di ba? Di ba? Ikaduha, kanipod, nag-research gihapon ko. According sa, say tawag kani? Sa PSA, of course, yun tayo kanang reference, you know? Research po na ako ang precious gasolina. 20 years ago, mo range daw siya sa 30 to 35 ang diesel o gasoline. 20 years ago, ana ang presyo. So, ubos-ubos gid siya, no? Ubos-ubos gid ta. Karon, pila na yung presyo? Pila yung average? Di ba? Naana siya sa 50. So, sa ato pa, compared sa una o karon, mas challenge karon magpagasolina. Tama? Tama, no? Mas mahal karon. Ingon ana. Unya, bago lang ko nakakita sa balita sa ABS-CBN, for 21 years, karon ang pinaka-highest taas nga rate sa poverty dinhi sa tong nasod. Kay between kanang 2004 up till now, ang poverty rate man daw gasaka, ganaog. Pero karon nga tuig ang pinakataas. Gibalita sa ABS-CBN. So grabe kaayo na pod no og challenge, no? Bantog ra di ay mas daghang challenges karon, mas daghang kaila nato ang ginahagit. Og dili lang pod kay kana. Nag-research pug ko og sakit, mga sakit ba?
20 years ago, according to WHO, World Health Organization, ang recorded nga diseases, sakit, is 14,000 kasakit. Apil na diha kanang sakit nga imong ginabati karon. Kaning sakit nga atong ginabati karon mo na 20 years ago na ay 14,000 kasakit. Kanang sakit nga mapasa, sakit nga dili mapasa. Kana tanang klaseng sakit, giihap 14,000 daw na sila kabuok 20 years ago according sa World Health Organization. Karon, kabalo mo pila? 17,000 na kabuok. After 20 years, na ay 3,000 kasakit nga bag-o. Kabalo mo, nakaingon dyan ko ba nga tinuod ni? Kaysa unang panahon, wala man ang COVID-19. Pero karon na ana. Tama no? Sa ato pa, ang hagit sa sakit, mas nidaghan na dungagan og 3,000. Tama? No? 3,000. Nahanapod gani bag-o karon. Sa una, ang akong nahibalaan, chicken pox. Karon, ano po'y bag-o? Unsa man? Monkeypox. Diba? Kanya, sige ko kunahuna ba? Matay. After 20 years, basing madungagan ba? Nanay monkeypox, nanay dogpox, nanay rabbitpox. Diba? Nanay may antpox, nanay birdpox. Kisa una, chicken, ramana, karon na may monkey. Tama? No? Kung i-compare nimo ang sa una o karon, mas daghag sakit di ay karon. Muna, mas daghan ang challenges karon, kay nanaghan ang sakit. Tama? Tama? Even pud ang katalagman. Sa una ba, ang baha, sildam raman jud kinang baha nga. Kaya na gumbalay na mo diya sa Mintirino, kapila naman jud na ang baha, pero dili jud na makasulod sa among kwarto dinhi ba. Pero karon grabe, easy na lang kay mo baha ba. Di ba? Sa una, dili man na ingon ana. Karon ang linog, sa una sulagma ra kay maglinog, karon halos taod-taod maglinog. Di ba? Kung i-compare na to ang sa una ug karon, mas daghan og challenges gyud karon. Mo na nakaingon ko, possible mas daghag tao sa akong palibot ron nga ginahagit. Pero isa lang gyud ang akong nasabtan ba? Isa lang gyud akong nasabtan. Ang mga palitonon ni mahal. Ang sakit, nanaghan. Ang katalagman ni grabe. Di ba? Ang kalibutan, nagka-worst. Pero isa lang yun ang gidasig ni Lord sa ako ug sa ato karon. Nangausab man na silang tanan, nagka-worst man na silang tanan, ang pulong sa Ginoo magpabilin. Amen? Amen? Mao na'y gidasig ni Lord sa ako during my tough times. Tinuod siguro ni mahal ang palitonon. Tinuod siguro nga mas nidaghan ang sakit, mas nigrabe ang katalagman, pero still ang saad ni Lord magpabilin. Amen? Dili buot pasabot nga ni mahal ang bugas, ni hiyos ang saad ni Lord. Dili buot pasabot nga nanaghan ang sakit, nawala ang saad ni Lord. Kay maskin pag maabot pa nag-COVID-50, COVID-100, still ang saad ni Lord magpabilin. Amen? Amen, di ba? So mauna ang atong title karon. Gamiton na lang nato atong language, no? Ang atong title karon is ang saad ni Lord magpabilin. Amen? Tuo ba ka na? Maskin pag mumahal ang bugas, maskin pag nidaghan ang imong bayronon, maskin pag nagkadaghan ang hagit sa ato ang kinabuhi, still ang saad ni Lord magpabilin. Amen? Go back ta sa ato ang verse. Tanaw na to ato ang verse ha. Hebrews 6 verse 18. Ana siya oh? So God has given both His promise and His oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Therefore, we who have fled to Him for refuge can have great confidence as we hold to the hope that lies before us. So makita na to ba that this passage emphasizes the unshakable reliability of
God's word and the deep assurance it offers to believers. Ani pa lang nga verse ba, gina-emphasize niya, nga maskin pag unsay mahitabo ang promise ni Lord, ang saad ni Lord, magpabilin. Amen? Kinsay excited, ana? Diba? Maskin pa di ay nagkaproblema na ang kalibutan, still ang iyahang saad available. Again, dili masyak si Lord tungod kay ni mahal ang bugas. Dili gani siya even mawerla tungod kay ni nagsakit ta. Kay maskin pag unsa kamahal, unsa kagrabe ang sakit, unsa kadako ang atong problema, still mas gamhanan si Lord. Amen? Amen? Pakpakan na to si Lord. Sa ato pa, pwede na to di ay ingnon ba nga, uy, ni mahal ang bugas, okay lang, dili ko pasagda ni Lord. Amen? Amen? Diba? Uy, ni mahal ang gasolina, sige lang, dili ko pasagda ni Lord. Amen? Uy, ni mahal ang, nanaghan ang sakit, naana po day monkeypox, sige lang, dili ta pasagda ni Lord. Amen? Ngano? Tungod kay ang saad ni Lord magpabilin. Amen? Ingna imong katapad, ang saad ni Lord magpabilin. Amen? O, ingna mo tapad, ang saad ni Lord dili maapektuhan sa kamahal sa palitunon. Amen? Kay maskin pagmahal kaayo, still mas kamhanan si Lord. Amen. Pakpakan na to si Lord. Okay. Na ako'y tulo lang kapunto nga akong i-share sa inyo, ha? Gikan sa ato ang key verse. Nganong ang saad ni Lord magpabilin, gyud? Quickly, ana lang, no? Nganong ang saad ni Lord magpabilin, mangyud? No? Kay daghan manggug kayog saad ron, nga tungod kay naglisod na, wala na, nalimtan na ang saad. Di ba? Pero si Lord, baskin pag nagka-worse ang kalibutan, still ang iyahang saad magpabilin. Okay, naitulo ka punto nga akong nakita sa atong key verse, nganong ang saad ni Lord magpabilin. Okay, unang punto, mone, nganong ang saad ni Lord magpabilin? It is because God is so serious in fulfilling His promises. Una, nganong ang pulong ni Lord magpabilin? Tungod kay si Lord, seryoso kaayo mubuhat sa iyang saad. Kabalo ba mo, ana? Nga si Lord, seryoso kaayo mubuhat sa iyang saad. Tanawon ra nato ang first line sa Hebrews, sa ato ang key verse. Ana siya, oh? God has given both His promise and His oath. Si Lord, nihatag lang, dili lang kay promise, even His oath. Diba? So, wala lang, dili enough ang promise kay Lord. Nihatag pagid siya extra effort. Unsay gibuhat ni Lord, He even made it as an oath. Kung mubasa ta prior ana nga verse, Hebrews verse 16, verse 17, ana siya, tanaw na to ha kung unsa ka seryoso si Lord mo mubuhat sa iyang saad. Basahon na to ang verse 17, 6 verse 17. Ana siya, God also bound Himself with an oath. Ingnay mong katapad, oath. So that those who receive the promise could be perfectly sure that He would never change His mind. Di ba? Wala lang nihatag og promise si Lord, but He even made an oath. Ngano, para lang, dili lang yun, ma-change ang huna-huna ni Lord. Ingon ana kaseryoso si Lord,
mubuhat sa iyang promise. He even made an oath. Unsa man day ng oath? Diba? Unsa man day ng oath? Pag moingon kag oath, it means a solemn promise. Unsa man ang solemn promise? Pag moingon gani kag solemn, serious, sincere. Mauday na ang oath. Sa ato pa, si Lord seryoso, sincere sa iyang saad. Maunang ang iyang saad magpabilin. Ngano man, seryoso man siya sa iyang saad. Wala lang siya nihatag og promise. Nag-oath pagyud siya. Kanang word nga bound, no? God also bound himself with an oath. Di ba? Kumbaga ba, ingon ani, si Lord committed kaayo mubuhat sa iyang saad. Amen? Again, si Lord committed mubuhat sa iyang saad. So sa ato pa, kung gisaaran ka ni Lord, nga hatagan kag maayong kaugmaon, sultian di ka, committed kaayo si Lord, anak. Seryoso si Lord sa iyang saad. Maubitaw nga kanang imong ginadamgo, kanang promise ni Lord, na fix na na. Fix na na. Kay gibound ni Lord ang iyang self sa iyang oath. Ingon ana siya kaseryoso. Nangutana ko, kinsa may gusto dire masulbad ang iyang problema? Amen? Kinsa man dire gusto og gwapo nga kaugmaon? Kinsa man dire kanang maayo siya sa iyang sakit? Nagtuo mo kamulay gusto ana? Si Lord pud gusto ana. It is big, ang kaayos pag yun, si Lord seryoso ana. Tanawa ha? Tanawa ro Jeremiah 29:11. Tanawa ha? Ingon sa Jeremiah 29:11, ana si Lord, kani paborito jud kayo nato ni nga verse ba? For I know the plans I have for you, says the Lord. They are the plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Diba? Dili lang kita ang gadamgo og maayong kaugmaon. Si Lord sad. Nagtuo kag ikaw ray gusto masulbad ang problema sa imong pamilya? Si Lord gusto pod. Seryoso pagid si Lord ana. Diba? Ganahan ko aning word nga, for I know the plan. Diba? Plan. Si Lord, kabalo na siya kung unsay plano. Tanawa ha kung unsa ka seryoso si Lord. Kanang word nga plan ba? Kita gadamgo pa lang. Si Lord naanay plano. Ingon ana ka seryoso si Lord. Tagaan ta mo example ha. For example, ako, unya si Kuya Jun. Kami ni Kuya Jun, pareha mi nagdamgo og balay. Pero ang kalahian, si Kuya Jun, nagplano na. Naana siya plano ba? Pangutana ko sa inyo ha, kinsa may mas seryoso, ako o si Kuya Jun? Si Kuya Jun. Di ba? Kay ang tao nga seryoso, gaplano. Di ba? Tanawa, unsay kiingon sa Jeremiah 29:11, wala ni ingon si Lord, for I know the dream. Wala. Tungod kay seryoso si Lord, ang iyahang giingon diya, for I know the plans. Kita gadamgo pa lang, si Lord gaplano na. Ingon ana siya kaseryoso sa iyang saad. Amen? Amen? Diba? Ingon ana siya kaseryoso sa iyang saad. Kay, gibuhatan na gud niya plano. Diba? Kita daw tanan, ingon, plan.
Nga, maunay ilhanan sa tao nga seryoso kayo. Gaplano gyud. Amen? Pagpakan sa nato si Lord. Diba? Ganahan kay ko itong ingon ni Pastor Ding ba? Juan sa iyang wali. Anak pas Pastor Ding, oh. Si Lord, andam na mubuhat sa iyang saad. Andam na, naganagi siya plano. Kita na lang iyang gihulat. Tama no? Tama no? Si Lord, anak pas Pastor Ding ato, si Lord, ganahan ko pagkaingon kay andam na ba na, nakasit na ang plano. Andam na si Lord. Kita na lang ang gihulat. Mao na ang atong buhaton, kinahanglan mo seryoso punta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kay si Lord, seryoso sa iyang saad sa ato. Amen? Pakpakan na to usab si Lord. Diba? Ingon ana ka seryoso si Lord. Mo to unang punto no. Sa ito atong title, ang saad ni Lord magpabilin. Unang punto, si Lord seryoso sa iyang saad. Amen? Mauna, ang saad ni Lord magpabilin tungod kay si Lord seryoso ana nga saad. Amen? Amen? Ingna imong kagalingon ina si Lord. Usab si Lord seryoso mubuhat sa iyang saad sa ako. Maunang nagka-worse man ang tanan dinhi sa kalibutan, still ang saad ni Lord magpabilin tungod kay seryoso siya sa iyang saad. Amen. Ikaduha na ta. Pakpakan sa nato si Lord, pakpakan sa nato si Lord. Ikaduha nga punto, nganong ang saad ni Lord magpabilin is this. Kaduha nga punto, God does not lie. Basahon ra gud nato atong key verse. Naato siya sa ikaduha nga sentence. Naa sa ikaduha nga sentence. Ana siya oh. Mote, God both His promise and His oath. Ana siya sa ikaduha. These two things are unchangeable. Kita do tanan ingna, unchangeable. Usab, unchangeable. Unsa gani nang unchangeable, dili gid mausab no. Tama? So sa ato pa, maskin pag mumahal ang palitonon, ang saad ni Lord dili gid mausab. Tama no? Maskin pag nagkadaghan ang sakit, ang saad ni Lord dili gid mausab. Nga naman, tungod kay unchangeable man. Nganong unchangeable man? It is because it is impossible for God to lie. Kabalo ba mo nga ang Ginoo dili na siya gapangatik? Wala na gastoryang magic si Lord. Ang storya ni Lord tinuod na. Dili na atik. Maubitaw nga ang iyang saad magpabilin. It is because si Lord wala na gapangatik. Basahon ra gud nato ang following nga verse ana. Hebrews 6 verse 19. Ana siya oh. This hope, 19. This hope is a strong and trustworthy anchor for our souls. It leads us through the curtain into God's inner sanctuary. Kanang hope ba? Kanang ato ang paglaom dinha sa saad ni Lord. Ana pa siya, it is strong and trustworthy. Ngano man, nganong magpabilin man gyud ang saad ni Lord. Nganong dili man gyud, nganong impossible man gyud sa Ginoo nga mangatik siya. It is because God's nature is perfect. Amen? Si Lord, perfect, truthful. Amen? He cannot lie. So His promises are absolutely dependable and trustworthy.
Tungod kay perfect si Lord, ang iyahang promises is dependable and trustworthy. Amen? Tungod kay perfect si Lord. Lord, the Lord cannot lie. So in short, kaning saad ni Lord sa atoa, dili na siya fake news. Amen? Kaning mga saad ni Lord sa atoa, dili na siya fake news. Dili na siya atik. Pangutana, naa ba kay saad nga nadawatan kang Lord? Pangutana daw imong katapad, naa wala? Dapat naa gyud. Isa sa mga paborito nako nga saad ni Lord kanang ginaingon niya sa Psalms 23, na ginaingon niya ba nga? The Lord is my shepherd. I have all that I need. Ano ba? Ganahan kay kuha nga saad ba, no? Tungod kay si Lord ang akong magbalantay, wala gyud magkulang nako. Kunya mao ni ang giingon ni Lord sa ako kana siya nga promise, dili na siya fake news. Tinuod na. Tungod kay si Lord, perfect. Si Lord, trustworthy. Amen? Ingnay mo katapad, perfect si Lord. Usaba. Ingnay mo katapad, walay fake news kang Lord. Amen? Ang iyang saa, dili na fake news. Tinuod na. Amen? That is why ang saad ni Lord magpabilin. Tungod kay ang saad ni Lord, dili fake news. Katawanan kayo, kay karon magud nga panahon, election. Di ba? Adlaw sa ting pili. Unya, pag adlaw gani sa ting pili, daghan kayog saad madawatan ng tao. Tama no? Panahon gani sa ting pili, akong ipasiminto ang kana. Akong pabuhatag, tabangan tamo, daghan kayo og saad. Kani akong maguwang si Manoy ba? Procleader man jud na. Daghan kay gaadto sa iya ha. Nya ang gaadto sa iya ha, kargadog saad. No? Saad diri, saad didto para lang mapilian. Diba? Mangutaan ako sa inyo, nakadung na ba mong saad karon? Yo, mabasa na to sa Facebook. Mabasa na to diya sa karsada. Daghanag saad, oy! Hanjog kay saad. Lagi kay ang tinguha, arod lang mapilian. Pero sultian, tika, si Lord dili necessary mangatik og saad para lang mapilian. It is because dili manggod kita ang nagpili kang Lord. Si Lord manggod ang nagpili sa atoa. Amen? Sila, saad diri, saad dito, ang tao, saad diri, saad dito, kay maina lang mapilian. Pero si Lord, dili na necessary buhaton niya, mangatik lang, storyang magic diri dito, para lang mapilian, kay dili siya ang nagpapili. Siya ang gapili. Tanawon ra gud nato, John 15 verse 16, tanawa ha. Unsa ka, nganong makita nato ba nga ang Ginoo, walay imposible ang atik sa Ginoo. John 15 verse 16. You didn't choose me. Tama no? Ana si Lord, dili kamo ang nagpili nako. Kumbaga dili kamo ang mubuto nako. Unsay giingon niya? I chose you. Ako ang nagpili nimo. Mao nay kalahian. Nya ana pagid siya I appointed you to go and produce lasting fruit so that, lami kini nga promise ba so that the Father will give you whatever you ask. Kanang whatever you ask, apil ba diha ang ato ang damgo? Apil dili. Apil no? Ana siya pwede din na ihatag si Lord using my name. So unsay kalahian di ay kung ang tao manggod promise. Again ha, ibutang sa unahon na, dili kita ang nagpili si Lord. Si Lord ang nagpili sa ato. Amen? Unsa man di ay ang kalahian sa tao o sa Ginoo? Unsay kalahian? Ang tao, saad ug maayo, aron mapilian. Tama? Tama no? Manguyab, gang.
Higugmaon gito ka, akong ihatag ang earth sa imo ha. Para lang lagi sugton, para lang lagi mapilian. Di ba? Ano? Buhaton ako ang tanan para lang mapilian. Mao na ginabuhat sa tao. Saad ug maayo aron mapilian. Pero kang Lord lahi di ay kung ang tao musaad sa aron pilion, si Lord mupili sa human musaad. Tama? Kung ang tao musaad ug maayo aron mapilian, si Lord mupili sa sama sa giingon, nipili sa siya human nihatag og saad. Tama no? Nipili sa siya human ni saad. Mo nang nakaingon ko ba nga si Lord ang iyahang saad imposible nga fake news. Ang saad ni Lord dili atik, it is because ang iyahang gisaaran, iyahang pinili. Tama? No? Imposible kaayo nga mangatik si Lord sa atua, sa iyahang mga saad, tungod kay kita nga iyahang gisaaran, iyahang pinili. Tama? No? So karon, daghan kitag magdunggang promise para lang ato silang mapilian. Pero si Lord lahi, gipili sa taniya, human, gisaaran. Amen? Kita nga gisaaran ni Lord, special kaayo ta sa iya, ha? Nga naman, nganong special ta? Tungod kay, gipili gud ta. Tama? Ano yung mga taon ako, pila ka buktao sa panabo karon? Pila ka buktao sa panabo karon? 100, pila ka thousand. Pero huna-huna ikaw gyud ang gipili ni Lord. Amen. Di ba? Pakpakan na to si Lord. Di ba? Diha pa lang sa inyong silingan. Pila mo kabuok diha? Di ba? Daghan kay mo, hundreds. Pero out of that numbers ba, still, ikaw gyud ang gipili ni Lord. Kita gyud ang gipili ni Lord. Ingon ana ta ka special kang Lord. Mao nang it is impossible for God to lie. It is because kita nga iyahang gihatagan og promise, iyang pinili. Amen? Pakpakan na to si Lord. Diba? Kanang ingon ni Lord ba nga, kanang giingon sa word ba nga, it is impossible. Si Lord no, daghan kay siya gibuhat nga para sa tao imposible, pero para sa iyaha posible. Diba? Daghan kay gibuhat si Lord. Tunga niyang dagat, giayo niya ang sakit. Tama no? Ang buta nakakita, ang patay na buhi. Posible na tanan kang Lord. Pero isa lang gyud ang imposible kang Lord, ang mangatik. Tama? That is why, tungod kay si Lord trustworthy, ang saad ni Lord magpabilin. Amen? Paka na to si Lord. Yeah? Ingon ana, ingna imong katapad, special ka kang Lord. Ingna imong katapad, sa pikas na pod, special ka kang Lord. Okay? Again, tungod kay special tak para kay Lord, si Lord dili gyud na mangatik sa doa. Amen? Even gani kamo. Di ba? Even kamo, pag special para sa imo ang tao, dili gyud mo mangatik sa iya, ha? Di ba? Special good. Di ba? Basta special gani na siya para sa imo, dili gyud na siya mangatik sa imo, ha? Amen? So, makpakan na to si Lord. Uy, katulo na ta. Nakikstorya ba si Lord sa to, ha? Amen, di ba? Nakikstorya ba si Lord sa imo, ha? Amen. Syaro, ikatulo. Kane. Nganong
ang saad ni Lord magpabilin? It is because God, He is our refuge. Again, nganong ang saad ni Lord magpabilin? It is because, number 3, katulong nga point, He is our refuge. Basa na punta sa last part sa tuwang key verse. Hebrews. Balik ta sa itong key verse. Itong last part. Okay, ano siya sa last part, oh? Therefore, we who have fled to Him for refuge can have great confidence as we hold to the hope that lies before us. Si Lord, Ginoo siya. Tama? Kinsa man naa diri unya, Ginoo niya si Lord, taas daw ang kamot. Amen. Tungod kay si Lord, Ginoo siya, siya ang ato ang master. Tama? Siya ang atong leader. Diba? Siya ang atong king. Siya ang ato ang savior. Mauna si Lord. But at the same time, si Lord is our refuge. Amen? Ibutang na to na sa una ba nga, yes, si Lord akong Ginoo, but at the same time, si Lord ako ang leader, akong master, but at the same time, si Lord sad ang akong refuge. Unsa man ang refuge? Pag moingon gani kag refuge, kung sa Cebuano ba na, dalangpanan. Sa ato pa, panahon sa problema, si Lord, dili lang siya master. Si Lord, dili po siya leader. Si Lord, dili lang po siya savior. But at the same time, panahon sa problema, si Lord, siya atong dalangpanan. Amen? Unya, ganahan kay ko sa iyang giingon diya ba? Pag muadto ta diha kang Lord, unsa ang ma-resulta? We can have great confidence. Unsa na to na pag-connect? Ani maguni ha? Nganong pagmuduol ta diha kang Lord, pag himuon nato si Lord nga siya atong refuge, mo resulta na siya og confidence. It is because ani tagaan ta mo example ha. Kung tahay ako nanglaag daw ni isa man ni Isabel. Oh, nanglaag daw ni Isabel. Nag-date daw me. Extra sa ta, pwede na ba may mag-date kay minyo naman me. Di ba? Kung tahay, nag-date daw me. Unya si Isabel manggod, hilig ka ni siya gunit-gunit sa kuha. Anana ba? Hilig ka na siya gunit-gunit sa kuha. Kung tahay, nang laag me. Unya, niingon ko nga kang Isabel nga day, ag kabalaka day, mulaag ta sa park, mag-running ta dito. Mag-running ta dito. Dili yun ka pasagdan. Power kayo, no? Example lang niya, ha? Unya, running me. Sus, karon naa may iro. Example lang niya, ha? Karon, hadlok mo kong iro. So, akong gibuhat, example lang lagi ni, nidagan ko. Gibiyaan ako si Isabel. Nidagan ko ba? So, unsa kahay pwede mahitabo ang Isabel? Masuko gina siya sa kuha, no? Tama? Tama na, tama. Kay gibiyaan, tanawahan, isaad ko sa iya nga dili na ko siya pasagdan. Pero sa dihang nakita kong iro, naguna-una kong dagan. Isuko kay siya sa kuha. Again, example lang ni. Ha? Nya sa ikaduha na pong lakaw na mo, niingon na pong ko sa iya, ha? Dahil dito na punta sa tagom, mag-running. Ayaw ka balaka, dili yun tika pasagdan. Do you think na ay confidence si Isabel sa akong gisaad? Do you think confident pa siya nga muduol sa kuha, ubanan ako siya? Dili na. No, dili na siya. Wala na great confidence tungod kay napakyas man ko sa ako ang saad.
Tama? Tama, no? So si Isabel, wala na siya confidence nga magkuyog mi tungod kay gipakyas na ako ang saad. Pero kang Lord, ana si Lord, oh. Ana si Lord. Kung kinsa tong mo duol mo dangop sa iyaha, makabaton og great confidence. Unsa may buot pasabot ana, sa ato pa kung kinsa tong moduol kang Lord, makabuton og great confidence, it is because ang iyang saad magpabilin. Amen? No? Bantugra, kung kinsa ang nidangop kang Lord, kung kinsa ang mudangop kang Lord, na-adjoy confidence. It is because si Lord dili ang iyahang saad, dili gyud mo kibra. Sa ato pa, si great confidence, resulta ra na siya sa saad nga nagpabilin. Amen? Unya panahon sa problema, asa man ta mo dangop? Kang Lord. Ako yung nagdumpan, naabot sa kung una sa Facebook ba? Duol kang Lord, wag sa drug Lord. Katawanan siya, pero tama. Di ba? Panahon sa problema, duol kay Lord. Dili sa drug Lord. Tama, no? Katawanan, pero tama ba? Maunang panahon sa atong problema, duol ta kang Lord. Tungod kay siya ang ato ang dalang panan. Amen? Unya, pag muduol pagyud ta kang Lord, unsay mahitabo? Makadawat ta og great confidence. Tanawar gud niya ang leader, o tanawan niya ang mga leader ha. Nagtuumog kaning atong mga leader, wala na sila'y problema. Daghan oy. Pastor Ding, nagtuumog walay problema. Mas dako pa siguro na ginaatuba nga problema sa atuwa oy. Pero dili lang halata, nganuman tungod sa great confidence diha kang Lord. Amen? Kami, mga leaders na to, mga leaders ninyo, naapo na sila yung mga ginatubang nga trials. Dili lang halata. It is because kabalo ang atong mga leaders asa mudangop in times of problems. Asa gani mudagop kang Lord. Pag mudagop ta kang Lord na ay great, unsa man di ay mahitabo kung missing ang great confidence. Again, mawala si great confidence kung dili ta mo dangop kang Lord. Diba? Kay si great confidence, resulta raman na pag mudangop ta kang Lord. Ngaw, pag dili ta mo dangop kang Lord, wala si great confidence. Pag wala si great confidence, unsay mahitabo? Doubt, fear. Tama? Mao na siya. Mao nang, again, si Lord, He is our master. But at the same time, He is our refuge. Amen? So, panahon sa problema, asa ta mo dool? Kang Lord. Ganahan po kay ko atong giwali na po ni Pastor Ding once ba? Anak pa si Pastor Ding, oh. The problem is not the problem itself, but how we react sa problem. Ang problema, dili ng problema itself. It is because naa na may katubagan si Lord, ana. Usahay, nagka-problema ta, dili tungod sa atong problema. Nagka-problema ta, tungod kay giunsa na to pag-react sa atong problema. Diba? Ana. Butag problema, ang giaway, ang bana, ang asawa. Dapat kung naay problema, ang awayon ang problema, dili kay ang pamilya. Diba? Usahay ang problema, nagkadako, it is because mali ang ato ang reaction ba sa problema. Okay? Tama bitaw, no? Kaya wa may allow nga problem si Lord nga dili nato kaya. Every time we face our problems, it is not all about us, but it is all about the Lord. Masulbad ang atong problema, dili tungod nato, but tungod kay Lord. Amen? Unang dangup lang yun ta kang Lord. So sa ato pa, tungod kay si Lord, siya ang atong dalangpanan, ang iyang saad,
magpabilin. Amen? Pakpakan na to si Lord. Okay, again, usab. Ang saad ni Lord magpabilin. Again, ang saad ni Lord magpabilin. Amen? Butang yun na sa inyong unahuna. Panahon sa problema. I-declare, atubang kagsamin, storyaha ang imong kaugalingon, ingna ang saad ni Lord magpabilin. Amen? In conclusion. Conclusion ako. Ano lang, Koy? Tama. As gist na. Nag-istorya ba si Lord sa to, ha? Amen? In short, no? Kaning ato ang key verse, diba? Kaning atong verse is meant to give strong encouragement and reassurance to us believers. It is saying that God can't lie. He is perfect. He made a promise and sworn it. So our hope in Him is absolutely secure. Diba? Simple lang ang gingon sa atong key verse. Simple lang jud kaayo ang punto ni Lord sa atua karon sa atong gibasa nga verse. Maskin pag muabot nag 100 ang presyo sa bugas, dili ka pasagda ni Lord. Maskin pag managhan ang sakit, dili ka pasagda ni Lord. Maskin pag nagkadako ang imong problema, relationship sa imong family, dili ka pasagda ni Lord. Kay ang saad ni Lord magpabilin. Kuya JR, wala naman lagi ko'y kwarta. Oh, tanawa, last na lang yun ni akong kwarta. Posible siguro katapusang kwarta na nimo, pero sultian ti ka dili na katapusang kwarta sa Ginoo. Katapusang kusog na siguro na nimo. Pero sultian ti ka dili na katapusang kusog sa Ginoo. Katapusang diskarte na siguro na nimo, pero sultian ti ka dili na katapusang diskarte sa Ginoo. Amen? Kay si Lord, matinud-anon kaayo sa iyahang mga saad. Amen? Tama ba? Di ba, no? Maayo kay si Lord, no? Nya ganahan pa jud ko ani, mahata pa jud ko isa ka verse. Ganahan kay ko ani nga verse ba? Philippians 1 verse 6. Kani isa ni sa ako ang verse nga ako yung ginakuptan. Ana pa siya diri. And I am certain. Ako certain pud ko. Kung pangutan-on ko ninyo, sure gyud ko. Unsay iyang giingon? That God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished. Diba? On the day when Jesus Christ returns. Sa ato pa, unsa man ang gisugdan ni Lord, humanon yun na niya. Kung nagsugod na si Lord og buhat og maayo, humanon yun na niya. Si Lord naanay, diba Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a nice future. Mao bitaw nga, hanto dili pa nice ang imuhang kahimtang, wa pa nahuman si Lord. Amen? Diba? Hantod, daghan pa kaayo tag ginaatubang nga problema, ayaw kabalaka. Wa pa nahuman si Lord. Diba? Dili gid na pasagdan ni Lord ay. Dili gid na pasagdan ni Lord. Ako, I am certain nga humanon gyud ni Lord ang iyang gisugdan sa ako ang kinabuhi. Lord, dili pa lagi nice ang ako ang kahimtang. So isa ra bud pasabot. Wa pa nahuman si Lord. Amen. Kay musugot kag sa dili, in the end,
it will be all right. Sa katapusan, maoki gyud ang tanan. Pag wala pa gani na okay ang tanan, isarabot pasabot ana, dili pa katapusan. Amen? Amen. Sige. Mu-conclude ko ani nga kanta. Ganahan ki ko ani nga kanta ba? Mu-conclude ko ani nga kanta. Kay mao gyud akong ginapaminaw gyud kanang mutunong ba? Gistoryahan ko ni Lord manggod pinaagi ani nga kanta. Ingon ani. Ang kanta title kay kuan, kabalo ta tanan ani, matinud-anon ka. Amen? Kinsay kabalo ani nga kanta, taas daw ang kamot. Humano na ko ni nga word ani nga song. Pero before ta mo kanta, ato sang subtone ang lyrics. Kay mahimo manggod siyang personal sa tua pag nasabtan nato ang kanta. Hala, kanang kanta man kuy kanang murag wala raman sa kuha. Possible, wala ka kasabot sa kanta. Kay ug masabtan lang yun nimo ang kanta, naadyo'y buhaton si Lord sa imuha. Ang lyrics mo ni, matinud-anon ka. Ano siya oh? Sukad pa sa sinugdanan, ikaw Lord gayod, matinud-anon. Amin ba tana? Mangutana daw ko sa inyo ha, sa sugod, matinud-anon na ba si Lord? Amen? Human, anak pagid siya oh? Sa panahon nga kami musangpit sa ngalan mo. Next, dunggon mo mga pag-ampo ko. Amen? Amen? Di ba? Kabalo ba ta na nga every time mo duol ta diya sa Ginoo, dili siya bungol aron dili makadungog sa atong pag-ampo. Dunggon gyud na ni Lord ang atong mga pag-ampo. Sunod lyrics, sumala sa mga saad mo. Amen? It is because ang saad ni Lord magpabilin. Amen? Next. Chorus na da. Ganahan kikos chorus. Tawa? Tawa yung gingon. Diyo? Matinud-anon ka sa mga pulong mo. Naabay saad si Lord sa imo ha? Tana ko, naay saad si Lord sa imo ha? Si Lord matinud-anon ana nga pulong. Amen? Gapo kayo kanta no? Matinud-anon ka sa mga pulong mo. Ana ba siya oh? Mga saad mo kanako, gikuptan ko. Amen? PCCians, kung naamantay kuptan, dili ang problema, ang saad ni Lord. Amen? Amen? Unsa may buhaton ako Kuya JR kung aning problema? Atong ihatag ikas nato diha kang Lord. Amen? Kay again, kung naamantay kuptan, if there is something that we need to hold, that is the promise of God. Amen? Mga saad mo kanako, kuptan ko. Asya, wala ka nausab, sukad pa kaniadto. Di ba? Si Lord, maayo kay siya sa panahon ni Abraham. Si Lord, maayo kay siya sa panahon ni Moses. Maayo kay si Lord sa panahon ni David. Sa panahon ni Jesus Christ, maayo kay si Lord. Maayo kayo si Lord sa panahon sa disciples. Sultian ti ka, until now, magpabiling maayo si Lord sa atoa. Amen? Ano siya? Wala nga naman. Tungod kay si Lord, wala gyud na usab, sukad pa sa una. Amen? Nya, last lyrics. Ang paglaom ko, ikaw lamang, Jesus. Palakpakan natin si Lord. Di ba? Gwapo kayo ang kanta, no? Gwapo kayo ang kanta ba? Gi-remind ta sa song nga si Lord matinud-anon sa iyang saad. That is why ang saad ni Lord magpabilin. Amen? Sige, manindog ta. Unya, karon atong buhaton is ato ning kantahon nga kanta.
Pero dili ko gusto ka ng kanta-kanta lang. But kanta ba? But at the same time, message ni Lord sa imuha, ang message nimo sa imuhang kaugalingon, o message nimo kang Lord. Himuha siyang personal nga kanta. Amen? Okay. Itong kantahan si Lord. Sukat ba sa sinugdahanan, ikaw gayon matinud-an. Sa panahon na kami mo sambit sa ngalan mo, tungkol mo mga pagpapaloob. Sumala sa mga saan mo. Sukat pa sa sinugdahanan, ikaw gayon matinud-an. Sa panahon na kami mo sambit sa ngalan mo, tungkol mo mga pagpangiyuko. Sumala sa mga Yes, Lord. saan mo. Matinud-anon yun ka, O God. Matinud-an Kay sukad pa sa sinugdanan. Balik ka na to. Balik ko na to. First. Sa panahon na kami mo sambit sa ngalan mo, mga pagpangiyuko. Yes, Lord. Matinud-anon yun ka, O Sumala God. sa mga saan mo. Matinud-an ka sa mga bulong mo. Mga saan mo anak ko, ikutan ko. Wala ka lang sa sukat pa katian mo. Yes, Lord. Matinud-anon yun kayo ka, Lord. Ikaw lamang, Jesus. Matinud-an ka sa mga bulong mo. Mga saan mo anak ko, ikutan mo. Wala ka lang sa sukat pa katian mo. Ang paglaw ko, ikaw lamang, Jesus. Matinud-an ka. Again, matinud-anon ka, O God.
yung kantahan si Lord, matinud-anon ka, O God. For the last time, ato pa yun yung katahon. For the last time. Okay, for the last time, atong katahon. Sukat pa. Wala ka na usab. Wala ka na usab. Sukat pa kaniya to. Ang paglaw ko. Again, wala ka mausab. Yes, Lord. Ginoo, ikaw gyud ang among paglaom. Tungod kay nasayod mi, Lord, ba nga matinud-anon kaayo ka sa imong mga saad kanamo. Indeed, O God, daghan mi ginatubang nga mga pagsulay karon, trials, wrong decisions, Lord. In spite of that, Lord ba, still ang imuhang saad nagpabilin. Maong dili mi angay magpabilin sa kabalaka, Lord. Tungod kay nasayod mi, Lord, nga panahon sa mga challenges sa among kinabuhi, anaa ka nga among dalangkanan. Anaa ka nga matinud-anon sa imuhang pulong. Ginoo, unsa pa man ang amuang mga atubangon, dili na miangay mabalaka. Tungod kay naa mi pulong nga nagikan diha kanimo. Ginoo, salamat kayo. Salamat kayo, God. Holy Spirit, thank you for your word. Thank you for reminding us, Lord, that your promises remains. Thank you for telling us, Lord, ba, that you are so serious in your promises to us. Thank you, kayo, Lord. It is because it is impossible for you to lie to us. O Lord, salamat kayo, Lord, for you are our refuge. Salamat kayo sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Akong pagampo, O God, nga sa mga umaabot nga panahon, kung naaman mi kuptan panahon sa problema, kana gyud ang imong saan. Ginoo, salamat sa imong pulong. Salamat sa imong saan. Lord, imo tanan dungog ug himaya. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. And amen. Ato pa si Lord. Amen. Akong gihangyo ang tanan sa paglingkod. Napanalanginan ba ang tanan sa atong nadungog nga mensahe karon? Amen. Busog kaayo atong mga kasing-kasing. Amen ba? Amen. Throughout sa atong journey, sukad ta nga kanang nahimugso diha sa pamilya sa atong buhi nga Dios. Daghan na kayitag mga nadungog nga mga encouraging nga mga stories, different stories from the Bible sa mga sinauna nato nga mga atong mga ginikanan sa pagtuo nga diin nagadasig ka nato sa term sa atong
paghatag. Amen. Daghan kay mga famous nga mga stories nga nadungog. Isa sa mga pinaka-famous nga story is ang katong story of a widow. Amen. So daghan kay mga nadungog nga mapagwali, mga pagdasig sa atong mga pastors, sa atong mga leaders. Sa karon, na ako'y i-share sa inyo ha, isa sa mga dili kayo siya famous, dili kayo siya nila nga tao sa Bible, pero significant kaayo ang iyang gihimo sa iyang kinabuhi, sa atong history, sa atong pagpangalaga diya sa atong buhi nga Dios. Kani siya, ang pangalan niya is si Barnabas. Si Barnabas, isa siya sa mga prominenteng tao sa panahon nila ni Apostle Paul that time. Isa siya sa mga inila nga tao ato nga panahon. Barnabas, gikan ni siya sa Acts chapter 4, verse 36 to 37. Si Barnabas, a Levite from Cyprus, sells a field he owns and brings the money to the apostles' feet, laying at their feet to support the early Christian community. So mao ni siya, though dili kaayo siya famous, dili kay siya known, taragsa lang siguro nadungog na nato, yes, pero dili kay siya ingon ana kanang sikat nga story. But ang gihimo ni Barnabas sa iyang kinabuhi, ang description sa Bible sa iya is isa siya sa mga prominente, but pasabot isa siya sa mga tao, ay isa siya sa mga kwartaan ato nga panahon. Iyang gibaligya ang iyang uma, ang iyang field, ang iyang farm. Unya ang halin iya kining gidala, unya iyang gibutang sa tiilan sa mga apostoles. Ang iyang gihimo ni Barnabas is an act of selflessness. Barnabas gives generously without seeking recognition or reward. Selfless kaayo si Barnabas ato nga time. I believe nga kitang tanan natay mga property, no? Gamay og dako, that is a gift from God. It is our kanang beloved property. Sa panahon ni Barnabas sa una, iyahang gibaligya, wala siya nag-hesitate og baligya sa iyahang uma, sa iyahang field, sa iyahang farm para ihatag niya ang halin ngadto sa mga apostoles. It is an act of selflessness. The purpose is to support for others, to support the men who are working for the Lord. Ihatong gihimo, that was out of love. Iyang gihimo para suportaan ang mga apostoles sa ilang mission nga mag-preach sa gospel ato nga mga panahon. And klaro kaayo, dayag kaayo nga ang kasing-kasing ni Barnabas kay generous kaayo siya. Ang generosity is a gift from the Lord. Amen? And I believe every one of us here nga naa diri karon ang atong mga kasing-kasing mga generous because it is a gift from God. Amen? So while mag-prepare ta sa atong mga tithes and offering, ang atong announcement for today is naatay klase sa tanan nga level, SOL 1, 2, and 3. After sa atong service,